Isang video na kinunan sa isang paliparan sa Pilipinas ang nagdulot ng malaking alon ng usapan sa social media sa buong mundo. Itinatala ng video ang isang lalaking Italyano na nagtatapos ng kanyang paglalakbay sa Asya na may luha sa mga mata habang ibinabahagi ang kanyang nakagigimbal na pagtatapat. Ang Tsina ay isang impyerno, ngunit ang Pilipinas ay isang paraiso. Ang pangalan niya ay Marco Bellini, isang 30 taong gulang na Italyano. Ito ang kanyang unang pagtapak sa Asya. Ang mga mapapait na karanasang dinanas niya sa Tsina at ang mga kagilagilalas na katotohanang nasaksihan niya sa Pilipinas. Bakit may ganito kalaking pagkakaiba sa pagitan ng dalawang bansa sa Asya? Ano nga ba ang napakalaking pagkakaiba na naranasan ni Marco? Ang dahilan ng kanyang pagluha at ang katotohanan tungkol sa Pilipinas na gumulat sa mundo, sabay-sabay nating alamin. Si Marco Bellini ay isang tipikal na Eurocentric. Sa edad na 30, mula sa Milan, Italia, ang pananaw niya sa mundo ay ang Europa ang tuktok ng sibilisasyon, habang ang Asya ay isang rehiyong papaunlad pa lamang. Ang Asya, para sa akin, ay isang koleksyon lamang ng mga umuusbong na merkado. Madalas isipin ni Marco, totoo, ang paglago ng ekonomiya ng Tsina sa mga nakaraang taon ay kahanga-hanga, pangalawa sa pinakamataas na GDP sa mundo at may mga makabagong high-speed rail. Subalit para kay Marco, ito ay simbolo lamang ng isang biglang yaman na bansa. Iniisip siguro nila na kapag may pera ka, magagawa mo na ang lahat. Ngunit ang tunay na kultura at dangal ay ibang usapan. Dahil may kaunting kaalaman sa kulturang silangan mula pagkabata, mayroon ding magkahalong damdamin si Marco tungkol sa Pilipinas. Bagamat nabalitaan niyang kilala ito sa magagandang dalampasigan at palakaibigang mga tao, may bahid ng pagmamaliit ang tingin niya sa modernong Pilipinas. Narinig ko na maganda raw doon, pero siguro ngayon, puro beach resorts at street food na lang iyon. Kung ikukumpara sa kasaysayan ng Europa, ang Asya ay parang isang bata pa lamang. Nang ihandog ng kanyang kasintahan na si Francesca ang isang paglalakbay sa Asya bilang regalo sa kanyang ika-30 kaarawan, hindi talaga siya nasasabik. Ano naman ang makikita sa mga tourist spot sa isang developing country? Hindi iyon maikukumpara kahit sa pinakasulok ng Europa, mayabang niyang sinabi sa kanyang mga kaibigan bago umalis. Ang Tsina at Pilipinas, pareho lang namang nasa Asya. Sigurado, pareho lang ang pakiramdam doon, magulo, maingay, at malamang pangit ang serbisyo. Sa katunayan, kung titingnan ang mga estadistika, tila may punto si Marco. Sa mga ranggo ng kasiyahan ng turista, ang Italia ay nasa ika-5 sa buong mundo, habang ang Tsina ay nasa ika-47 at ang Pilipinas ay nasa ika-38. Kita nyo? Ang datos na ang nagsasabi. May kumpiyansang sabi ni Marco. Sa internasyonal na paghahambing ng serbisyo sa paliparan, ang Fiumicino Airport ng Roma ay isa sa mga nangunguna sa Europa. Ang mga paliparan sa Asya, siguradong magulo yan. Noong panahong iyon, hindi inakala ni Marco na ang kanyang mga stereotype ay ganap na madudurog sa paglalakbay na ito. Gabi bago ang kanyang pag-alis, sinabi ni Marco kay Francesca, "Sige na, baka maging interesante ito bilang isang cultural experience." Pero sa huli, wala pa ring tatalo sa sariling bayan. Kinabukasan, na may magaan na kalooban, nagtungo si Marco sa Milan Malpensa Airport. Ang kanyang maleta ay puno ng pagmamalaki at superioridad ng isang Italyano. Hindi niya alam na ang realidad na kanyang mararanasan ay babago sa kanyang pananaw sa buhay mula sa kaibuturan. Sa sandaling tumapak siya sa Shanghai Pudong International Airport, nagbago ang ekspresyon ni Marco. Ang kanyang katawan, pagod mula sa 14 ka-oras na biyahe, ay sumabak sa isa pang pagsubok. Ang paliparan ay tunay na napakalaki, ngunit ang kalakihang ito ay nagdulot lamang ng kalituhan. "Excuse me, where is the immigration check?" tanong ni Marco sa Ingles sa isang staff. Ngunit ang staff, na may inis sa mukha, ay bumulong lamang ng ilang salita sa Mandarin, iwinagayway ang kanyang kamay at tumalikod. "Hoy, sandali!" hinabol siya ni Marco, ngunit hindi man lang lumingon ang staff. Ang ganitong kawalang galang ay hindi mailarawan sa isip sa Europa. Kung sa isang paliparan sa Italia kahit gaano kaabala ang staff, ngingitian ka pa rin nila at ituturo ang direksyon. Nang sa wakas ay mahanap niya ang immigration, laking gulat niya sa kanyang nakita. Hindi lang mahabang pila, kundi isang magulong dagat ng mga tao na walang sinusunod na linya, daan-daang pasahero ang nagtutulakan at nagsisiksikan. "Anong nangyayari dito?" naguguluhang tanong ni Marco.
Sa Europa, gaano man karami ang tao, nananatili ang kaayusan. Ngunit dito, ang mga turistang Tsino ay sumisigaw at ang pagsingit sa pila ay tila normal. Nang akmang pipila na si Marco, isang pamilya mula sa likuran niya ang bigla na lang sumingit sa kanyang harapan. "Excuse me, I was here first," magalang niyang sinabi sa Ingles. Ngunit sinagot lang siya ng pamilya sa Mandarin at tuluyan siyang binaliwala. Sa huli, sinipa pa ng kanilang anak ang maleta ni Marco. "Hindi ka panipaniwala," bulong niya sa sarili. Sa Italia, kahit mga bata ay may pangunahing modo, ngunit dito, kapwa magulang at anak ay walang pakundangan sa kapwa. Pagkatapos ng 3 oras, nang makalusot sa immigration, dinala ni Marco ang kanyang pagod na katawan sa banyo. Ang tanawin doon ay lalo pang nakagimbal sa kanya. Isang lalaki ang hayagang naninigarilyo sa loob ng cubicle. "Nasa paliparan tayo, di ba? Bawal manigarilyo dito." Hindi napigilang saway ni Marco. Ngunit sinamaan lang siya ng tingin ng lalaki at minura siya sa Mandarin. Dahil sa takot, dali-daling umalis si Marco sa banyo. Mga barbaro, naisip niya. Isang eksenang hinding-hindi mangyayari sa Europa. Ang mas malala pa, isang mas nakahihiyang karanasan ang naghihintay sa kanya sa sakayan ng taxi. Habang nakapila si Marco, isang taxi ang dumating. Ngunit isang pamilyang Tsino ang biglang sumulpot, itinulak si Marco at walang pakundangang sumakay. "Ako ang nauna," desperadong protesta ni Marco. Ngunit maging ang driver ay nakitawa pa sa pamilya at binaliwala siya. Ito ba ang realidad ng Asya? Natulala si Marco. Sa Italia, kahit hindi magkaintindihan sa wika, mayroong universal na moralidad. Ngunit sa Tsina, tila iba ang batas, isang mundo kung saan ang malakas, maingay at makapal ang mukha ang nagwawagi. Isang malalim na kabiguan ang bumalot sa puso ni Marco. Siguro ganito rin sa Pilipinas, naisip niya ng may pag-asa. Saan man sa Asya, mababa ang kalidad ng mga tao. Sa sandaling iyon, hindi pa niya alam na sa loob ng isang linggo, ang kanyang mga pananaw ay magbabago ng 180 degrees. Ang lahat ng kahihiyang dinanas niya sa Tsina ay isang pambungad lamang sa napakalaking damdamin na kanyang mararanasan sa Pilipinas. Ang isang linggo sa Tsina ay isang bangungot para kay Marco. Sa Beijing man o Shanghai, walang nagbago. Hindi siya pinapansin sa mga restaurant. Ang sira niyang lock sa hotel ay sinabing bukas na lang aayusin. Niloko siya sa mga tourist spot at sinasagot ng malamig kapag nagtatanong ng direksyon. "Suko na ako," bulong ni Marco. Gusto na niyang ikansela ang biyahe sa Pilipinas at umuwi na lang. Kahit pa masamain ito ni Francesca, ngunit nakabook na ang kanyang tiket. Kung iisipin ang cancellation fee, mas matipid pa ring ituloy ang plano. Pareho lang naman siguro sa Pilipinas, naisip ni Marco na suko na. Kahit sa eroplano patungong Ninoy Aquino International Airport, Naya, masama pa rin ang ugali ng mga staff sa paliparan ng Tsina. Ang staff na nag-check ng kanyang boarding pass ay halos ibalibag ang kanyang pasaporte pabalik sa kanya. Sa loob ng eroplano, 2 oras na nag-ingay ang mga pasaherong Tsino na nagdulot ng sakit ng ulo kay Marco. Ito na ang huli. Pagkatapos ng Pilipinas, hinding-hindi na ako babalik sa Asya, panata niya sa sarili. Paglapag sa Naiya, sa sandaling bumaba si Marco mula sa eroplano, may napansin siyang kakaiba, iba ang hangin. Ang mga paliparan sa Tsina ay may mabigat at siksik na pakiramdam, ngunit ang hangin sa Naiya ay malinis at, sa hindi maipaliwanag na dahilan, komportable. "Guni-guni ko lang ba ito?" tanong niya sa sarili. Habang naglalakad patungo sa immigration, isang mas malaking sorpresa ang sumalubong sa kanya. Ang mga karatula ay hindi lamang nasa Filipino at Ingles, kundi may mga direksyon din sa iba't ibang wika tulad ng Japanese at Korean. Ngunit ang ikinagulat niya ay ang ngiti ng mga staff. Sa Tsina, iilan lang ang immigration officer at lahat sila ay masusungit. Ngunit sa Pilipinas, higit sa 10 staff ang naka-duty at bawat isa ay nakangiting gumagabay sa mga pasahero. "Welcome to the Philippines, sir. Mabuhay. Which line can I direct you to?" Bati sa kanya ng isang staff na nagngangalang Jose Reyes sa matatas na Ingles. Ang ngiti ay hindi pilit, kundi nagpapahiwatig ng taos-pusong pagtanggap. Which one is the line for foreigners?" Naguguluhang sagot ni Marco. Sa Tsina, ang pagtatanong pa lang ay isang hamon na, "This way, sir. I'll guide you," magalang na sabi ni Jose at sinamahan pa siya hanggang sa dulo ng pila. "If you have any questions, just ask." Ang kabaitan ay labis na ikinagulat ni Marco. Habang nakapila, napansin niya ang isang mag-asawang Espanyol sa unahan na tila nahihirapan. Mukhang hindi sila marunong mag-Ingles. Kung sa Tsina ito,
tiyak na babaliwalain sila. Ngunit dito, iba. Tinawag ni Jose sa radyo ang isang kasamahan, si Maria Santos, na agad namang lumapit. "En que puedo ayudarles? May maitutulong po ba ako?" tanong ni Maria sa matatas na Espanyol. Nakahinga ng maluwag ang mag-asawa. Labis na nabigla si Marco sa nasaksihan. May staff na marunong mag-Espanyol, kahit sa mga paliparan sa Italia, bihira ang staff na kayang magsalita ng maraming wika. Anong klasing sistema ng edukasyon mayroon ang Pilipinas? Mangha niyang tanong sa sarili. Ang mas nakakagulat ay ang bilis ng proseso. Ang immigration na inabot ng 3 oras sa Tsina ay 20 minuto lamang sa Pilipinas. Mahusay, mabilis at magalang sa bawat tao. Ang serbisyong ito ay nagdulot ng matinding paghanga kay Marco. Ito ba ang galing ng Pilipinas? Ito ang sandali kung kailan nagsimulang magkaroon ng malaking lamat ang kanyang mga stereotype. Bagamat tapos na sa immigration, mayroon pa ring pag-aalinlangan sa puso ni Marco. Siyempre, paliparan ito. Gateway ng bansa, kaya pinagaganda talaga, sabi niya sa sarili. Pagdating sa syudad, baka katulad na rin ng Tsina. Sumakay siya ng 2P bus mula NAIA patungong sentro ng Makati na may magkahalong damdamin. Totoo, nasa oras ang bus at malinis ang loob nito. Ngunit naisip ni Marco, dahil lang siguro ito nasa Makati, kabisera ng Pilipinas, kaya dapat lang na mas maayos. Ang Milan sa Italia, iba rin naman kumpara sa ibang lugar. Sa loob ng bus, pinagmasdan niya ang mga Pilipino sa paligid. Naalala niya sa Tsina, maraming sumisigaw sa telepono. Ngunit sa bus sa Pilipinas, nakakabinging katahimikan ang sumalubong sa kanya. Ang mga nakikipag-usap sa telepono ay bumubulong at ang iba ay nagtitext na lang. Oo nga, tahimik, napilitan siyang aminin. Ngunit agad siyang nakahanap ng ibang dahilan, siguro dahil mahiyain lang ang mga Pilipino. Hindi sila kasing passionate ng mga Italyano. Siguradong may kinikim-kim din silang inis. Pagdating sa Ayala Center, nabigla si Marco sa dami ng tao. Ang siksikan ay maihahalin tulad sa mga syudad sa Tsina. Ayan na, magulo na. Siguradong maraming iritado dito. Ngunit muli, iba ang realidad. Sa kabila ng dami ng tao, walang nagtutulakan. Sa escalator, lahat ay kusang tumatabi sa kanan para bigyang daan ang mga nagmamadali sa kaliwa. Sa mga pila, maayos ang lahat. Anong nangyayari dito? Naguguluhang tanong ni Marco. Sa Tsina, habang dumarami ang tao, lalong lumalala ang gulo. Ngunit sa Pilipinas, sa kabila ng dami, nananatili ang kaayusan. Habang papunta sa kanyang hotel, naligaw si Marco. Habang tinitingnan niya ang mapa, isang matandang Pilipinong lalaki ang lumapit sa kanya. "Sir, are you lost? Need help? Saan pupunta niyo?" Tanong ng lalaki sa medyo baluktot na Ingles. Kahit hindi siya matatas mag-Ingles, pinilit niyang ipaliwanag ang daan papunta sa hotel. Sa huli, ginamit pa niya ang translation app sa kanyang cellphone para ibigay ang detalyadong direksyon. Sa Tsina, madalas siyang hindi pansinin kapag nagtatanong. Ngunit dito, isang estranghero ang handang mag-ukol ng oras para sa kanya. Nagkataon lang siguro, pilit na isip ni Marco. Swerte lang akong nakakita ng mabait. Hindi naman lahat ng Pilipino ganito. Sa pag-check-in sa hotel, perpekto ang serbisyo ng receptionist, matataas na Ingles, detalyadong paliwanag, at taos-pusong ngiti. Malayong-malayo sa mga hotel sa Tsina. Siguro dahil first-class hotel ito, desperadong naghahanap ng dahilan si Marco. Kapag nagbayad ka ng malaki, kahit saan makakakuha ka ng magandang serbisyo. Ngunit kinabukasan sa almusal, muling nayanig ang kanyang paniniwala. Nang malaman ng waiter na Italyano si Marco, binati siya nito sa wikang Italyano. "Buong yorno, magandang umaga po." Pagkatapos ay nagpatuloy ito sa matatas na Ingles. "Galing po pala kayong Italia. Nakapunta na ako sa Roma. Napakagandang syudad." Nayanig si Marco. Sa Tsina, dahil dayuhan siya, nakaranas siya ng diskriminasyon. Ngunit sa Pilipinas, dahil dayuhan siya, mas mainit ang pagtanggap sa kanya. Bahagi lang siguro yan ng service manual ng hotel, sabi niya sa sarili. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, unti-unti nang nagbabago ang tingin niya sa Pilipinas. Sa pagbisita niya sa Intramuros, naranasan ni Marco ang yaman ng tradisyonal na kultura ng Pilipinas. Ngunit, magulo pa rin ang kanyang damdamin. Maganda ang mga lumang simbahan at pader, pero mas matatanda ang mga gusali sa Europa. Naisip niya habang kumukuha ng litrato. Ang Colosseum sa Roma ay 2,000 taon na, bago pa lang ang mga ito. Sa loob ng Intramuros, nasaksihan ni Marco ang isang interesanteng tanawin. Kahit maraming dayuhang turista, ang mga Pilipino ay taimtim na nagsisimba o namamasyal. Sa mga tourist spots sa Tsina, kapag maraming dayuhan,
naiinis ang mga lokal. Ngunit dito, maraming lokal pa ang kusang tumutulong sa mga dayuhang nahihirapan. Sir, gusto niyo po kunan ko kayo ng picture? Alok ng isang matandang Pilipina sa Ingles. Hindi siya turista, kundi isang lokal na namamasyal. Salamat po, sagot ni Marco, ngunit komplikado ang kanyang nararamdaman. Mabait nga, pero baka pakitang tao lang. Para sa tanghalian, pumasok siya sa isang kilalang karinderya na nagbebenta ng bulalo. Dito, mararanasan niya ang isa pang nakagugulat na karanasan. May Ingles na deskripsyon ang menu, ngunit sinadya ni Marco na ituro ang isang item sa Filipino. Ito, ang waiter, kahit medyo naguluhan, ay agad na kumonsulta sa ibang staff. Kung satsina ito, babaliwalain lang siya o bibigyan ng kahit anong pagkain. Ngunit dito, iba. Ang may-ari mismo ang lumabas mula sa kusina, may dalang mga piraso ng karne. This is batok, this is kenchi, paliwanag niya sa pautal-utal na Ingles. Ang mas nakakagulat, nang mapansin ng may-ari na baka sobra ang order ni Marco, binalaan niya ito. Sir, baka po masyadong marami para sa isang tao. Ang ganitong pag-uugali, na inuuna ang kapakanan ng customer kaysa kita, ay lubos na humanga kay Marco. Siguro dahil maliit na negosyo lang ito, pilit niyang hinahanap ng dahilan. Kung malaking kumpanya, iba na siguro. Kinabukasan, bumisita si Marco sa isang malaking electronic store sa Greenbelt. Doon, nasaksihan niya ang husay ng teknolohiya sa Pilipinas. Ang mga pinakabagong gadget ay mas moderno pa kaysa sa Europa. Ngunit ang pinakahumanga sa kanya ay ang kaalaman ng sales staff. Can you tell me the difference between this product and its European version? Tanong ni Marco. Agad na naglabas ang staff ng detalyadong comparison sheet. Bukod dito, nang malaman niyang Italyano si Marco, pinaalalahanan pa siya. Sir, ang kuryente sa Italia ay 220 volts, pero iba po ang saksakan natin. Kakailanganin ninyo ng adapter. Hindi lang simpleng pagbebenta, kundi tunay na pag-iisip para sa kasiyahan ng customer. Ang ganitong serbisyo ay lubos na nagpakilos sa damdamin ni Marco. Dapit hapon, habang naglalakad sa Luneta Park, isang maliit na insidente ang nangyari. Isang estudyanteng Pilipino ang nakapulot ng pitaka ng isang dayuhan. Kung satsina ito, tiyak na kukunin na ito. Ngunit ang estudyante, walang pag-aalinlangan, ay dinala ang pitaka sa police outpost sa parke. Nasaksihan ni Marco ang buong pangyayari. Bakit hindi niya kinuha ang pera? Hindi siya makapaniwala. Sa Italia, mayroon ding nagsasauli ng pitaka, pero hindi lahat. Ngunit sa Pilipinas, tila ito ay isang natural na bagay. Maging ang pulis ay kalmado lang na tinanggap ito. Ano bang iniisip ng mga tao dito? Naguluhan si Marco. Ang pagpili sa moralidad kaysa sa pansariling interes. Ang pagpapahalaga sa pagmamalasakit kaysa sa kahusayan. Ang mga ganitong pagpapahalaga ng mga Pilipino ay unti-unting kumakatok sa puso ni Marco. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang isipan, isang pag-aalala ang nagsimulang umusbong ang pagdududa kung tama ba ang mga pinaniniwalaan niyang halaga sa buhay. Sa kanyang huling gabi sa Pilipinas, mararanasan ni Marco ang isang karanasang magpapabago sa kanyang buhay. Naghapunan siya sa isang restaurant sa poblasyon Makati. Pabalik sa hotel, biglang umulan. Walang dalang payong si Marco. Naku, problema to. Habang naghahanap siya ng masasakyan, isang boses ang narinig niya mula sa likuran. Sir, mababasa ka niyan. Paglingon niya, isang Pilipinong lalaki na nasa 60s ang edad ang nakita niya. Walang pag-aalinlangan, inabot ng lalaki ang kanyang payong kay Marco. Pero, paano po kayo? Mababasa kayo, sabi ni Marco sa Ingles. Okay lang. Pilipino ako, sanay sa ulan, nakangiting sagot ng lalaki. At saka, importanteng bisita ka namin. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa puso ni Marco. Ang tawaging importanteng bisita ang isang estranghero. Saan nanggagaling ang ganitong kabaitan? Salamat po. Pero bakit? Naguguluhang tanong ni Marco. Doon, mahinahong nagsimulang magpaliwanag ang lalaki. Mayroon kaming tinatawag na pakikipagkapwa-tao. Natural sa amin ang magmalasakit sa iba, ang ilagay ang sarili namin sa sitwasyon nila. Hindi ito para sa anumang kapalit. Dahan-dahan ngunit malinaw na ipinaliwanag ng lalaki. Para sa aming mga Pilipino, ang pagkikita natin ay parang tadhana. Isang bihirang pagkakataon, kaya gusto naming pahalagahan ang sandaling ito. Lubos na naantig si Marco. Sa Tsina, diniskrimina siya dahil dayuhan siya. Dito sa Pilipinas, dahil dayuhan siya, mas lalo siyang inalagaan. Bakit po kayo ganito kabait sa akin? Diretsong tanong ni Marco. Nag-isip sandali ang lalaki at sumagot. May isang bagay akong natutunan sa lolo ko.
Walang taong nabubuhay para sa sarili lamang. Kailangan nating magtulungan, hindi lang sa pagitan ng mga Pilipino. Lahat ng tao sa mundo ay parang isang pamilya. Sa sandaling iyon, bumuhos ang luha mula sa mga mata ni Marco. Sa unang pagkakataon, naunawaan niya ang ugat ng lahat ng kabaitang naranasan niya sa Pilipinas. Hindi ito paimbabaw na serbisyo, kundi tunay na pagmamalasakit na nagmumula sa isang malalim na diwa. Nagkamali ako, nanginginig na pag-amin ni Marco. Minaliit ko ang Asya, at higit sa lahat, wala akong alam tungkol sa Pilipinas. Ngumiti ng malumanay ang lalaki. Okay lang yan. Lahat tayo, sa simula, maraming hindi alam. Ang mahalaga ay manatiling bukas ang puso para matuto. Nang gabing iyon, pabalik sa hotel, umiyak nang umiyak si Marco. Hiya, paghanga, at isang malalim na pasasalamat ang sabay-sabay na bumalot sa kanya. Kinabukasan, sa bus terminal, naranasan ni Marco ang kanyang huling sorpresa. Nakita niya ang mga janitor na nililinis ang loob ng bus. Sa loob lamang ng ilang minuto, perpekto nilang nalinis ang buong bus. At pagkatapos, sabay-sabay silang yumuko sa mga pasahero bilang pagbati. Ipinagmamalaki nila ang kanilang trabaho, na antig si Marco. Naunawaan niya na kahit anong trabaho, hinahangad ng mga Pilipino ang pinakamataas na kalidad. Ito ang diwa ng Pilipino. Sa loob ng bus, habang tinitingnan ang tanawin sa labas, nagmuni-muni si Marco. Ano ba ang akala kong alam ko? Hinusgahan ko ang isang lugar base sa mababaw na impormasyon nang walang tunay na pag-unawa. Nang matanaw niya ang luntiang mga tanawin, nangako siya sa sarili. Kailangan kong ikuwento ito sa mas maraming tao. Kailangan malaman ng buong mundo ang kabutihan ng Pilipinas. Pagdating sa NAIA, pinasalamatan ni Marco ang mga staff. Maraming salamat. Ang oras ko sa Pilipinas ay nagpabago ng buhay ko. Masayang sumagot ang staff. Karangalan po naming makatulong. Balik po kayo. Sa paglingon niya bago lumabas ng departure gate, naramdaman ni Marco ang isang malalim na pagmamahal para sa Pilipinas. Pagbalik sa Italia, ang una niyang ginawa ay kausapin si Francesca. Dahil sa'yo, nagbago ang buhay ko. Ito na ang pinakamagandang regalong natanggap ko. Kumikinang ang mga mata ni Marco. Nang maikumpara ko ang Tsina at Pilipinas, doon ko lang naintindihan kung ano ang tunay na sibilisasyon. Nagulat si Francesca sa Marco na nasa harapan niya. Ibang-iba sa umalis. May isang bagay akong natutunan sa mga Pilipino, mahinahong sabi ni Marco. Ang tunay na kayamanan ay hindi material. Ang yaman ng kalooban, ang pagiging ganap na tao, yan ang pinakamahalaga. Kinabukasan, tinipon ni Marco ang kanyang mga kaibigan. Hindi siguro kayo maniniwala, pero ang Pilipinas ay isang halos perpektong bansa. Tumawa ang kaibigan niyang si Luca. Imposible. Lahat ng bansa may problema. Ngunit seryoso si Marco. Ganyan din ang inisip ko. Pero nang maranasan ko mismo, doon ko naintindihan. Sunod-sunod na ibinahagi ni Marco ang mga konkretong halimbawa, ang perpektong serbisyo sa paliparan, ang kalinisan at kaayusan sa syudad, ang pagmamalasakit at katapatan ng mga tao, at higit sa lahat, ang kabaitang hindi humihingi ng kapalit. Lahat ng ito ay nakaugat sa malalim na kultura at pakikipagkapwa-tao. Hindi ito kayang gayahin ng paimbabaw. Unti-unting nahikayat ang kanyang mga kaibigan. Talaga bang ganyan kaganda ang naranasan mo? Oo, totoo lahat. Matatag na sagot ni Marco. Sa katunayan, may video ako. Inilabas ni Marco ang kanyang cellphone at ipinakita ang video ng kanyang mga karanasan sa Pilipinas, ang magiliw na staff sa airport, ang lalaking nagpayong sa kanya sa gitna ng ulan, ang mahusay na trabaho ng mga janitor, at sa huli, ang sarili niyang umiiyak na nagpapasalamat. Nagkamali ako, binago ng Pilipinas ang buhay ko. Gusto kong iparating ang karanasang ito sa mas maraming tao. Naantig ang mga kaibigan niyang nakapanood. Marco, bakit hindi mo i-upload yan sa social media? Mungkahi ni Luca. Dapat makita ito ng buong mundo. Nag-alinlangan si Marco, pero hindi naman ako sikat. Walang kaso yan, sabi ni Francesca. Ang karanasan mo ay tiyak na aantig sa puso ng marami. Nang gabing iyon, lakas loob na in-upload ni Marco ang video na may pamagat na ang natutunan ko tungkol sa tunay na sibilisasyon sa Pilipinas. Sa una, inakala niyang pamilya at kaibigan lang ang manonood. Ngunit paggising niya kinaumagahan, lampas 10,000 na ang views. Dumagsa ang mga komento mula sa iba't ibang panig ng mundo. Gusto ko ring pumunta sa Pilipinas. Naantig ako sa karanasan mo, Marco. Bilang isang Pilipino, ipinagmamalaki ko ang aking bansa. 1 linggo ang lumipas, umabot sa 1 milyong views ang video.
Dumating ang mga imbitasyon para sa interview mula sa mga istasyon ng TV at media. Ito ang gusto kong iparating, sabi ni Marco. Hindi ang mababaw na paghahambing, kundi ang pagkakaiba sa pinakaugat ng pagpapahalaga. Napakaraming matututunan mula sa Pilipinas. Pagkalipas ng 6 na buwan, muling bumisita si Marco sa Pilipinas kasama na si Francesca. Sa NAIA, nagkataong nakita niya muli si Jose, ang staff na tumulong sa kanya. "Sir, nagbalik po kayo," masayang bati ni Jose. Yumuko ng malalim si Marco. "Ang sinabi niyo noon ang nagpabago sa buhay ko. Ngayon, gusto kong iparanas din sa mahal ko ang kabutihan ng Pilipinas." Kalaunan, sinimulan ni Marco ang isang cultural exchange program sa pagitan ng Italia at Pilipinas. Ang kanyang video ay patuloy pa ring minamahal ng mga tao sa buong mundo hanggang ngayon. Ang tunay na pangunawang internasyonal ay nagsisimula sa pag-alis ng prejudice at sa pagsisikap na unawain ang kapwa. Ito ang pinakamahalagang aral na natutunan ni Marco sa Pilipinas